ng mga nanay at excited din sapagkat ito ay pinaghahandaan ng mga anak. Malaki ang utang natin sa ating mga ina kasi bukod sa sila ang nagdala sa atin sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan, ay patuloy silang nagiging gabay, nagiging tanglaw, nananatiling inspirasyon natin sa habang buhay. Di nagtatapos yung kanilang pagkananay. Higit ito sa pisikal at pinansyal na tungkulin. Dahil sa kandungan ng isang ina ay natututunan ang kagandahang asal ng tiwala sa kapwa, pagpaparaya, pagpapaubaya at pagtataya. Hindi naman dahil sa mas magaling ang mga nanay kaysa sa mga tatay, kundi dahil sadyang ito ang kanilang pagkahubog bilang kababaihan. Ang mamaya ay mapalad tayong dahil makakasama natin, makakapanayam natin ay isang simple pero isang dakilang ina. Abangan po ninyo yan. Ang lahat po ng iyan sa ating palatuntunan ngayon. Kaya wag po kayong aalis at tawagin na ninyo ang buong pamilya, gisingin sapagkat tulog pa sila, I'm sure, upang mapagyaman natin ang inyong buhay, panalangin at pananampalataya. I ask every family, please pray the rosary. The family that prays together stays together. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Mahirap maging ina. Sus, parang ina ko, no? Kala mo. Maraming inaasahan sa'yo. Marami ding hinihingi. Dahil maging isang ina ay hindi aksidente, kundi isang pagtataya. Hindi ito isang tungkulin, kundi isang bukasyon. Wala itong hangganan. At wala ring paghuhugutan ng kaalaman maliban sa puso mo at sa konsensya mo. Ano ba ang katambal ng responsibilidad ng isang ina? Tanungin natin si Claire Fernandez, isang asawa, babae, at ina. Claire, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Father Eric. At oo, umpisa na to ng ating segment na Church Alive. Sa sarili mo, sa karanasan mo, at sa kung ano sinasabi ng puso mo, what is a mother? A mother. Ano ang isang ina? I was reflecting on that question. In fact, sabi ko, motherhood begins when the child is conceived in the womb. Kasi nandun na yung caring, nandun na yung life-giving. The mother eats the right food. The mother takes enough rest so that everything she does is for the baby. So, nandun yung start ng motherhood for me. Mm-hmm. And then, paglabas ng baby, you're so attentive on how the child will develop, mm-hmm. so that the child will be a good person here on earth. But more importantly, for me, I would like to see my child go to heaven. So for me, mm-hmm. yun siguro yung pinaka very important for me in caring for my children. Talaga, yung nasa isip mo yun? Yeah, from the very beginning. Pero hindi pa ngayon? No, even when they were small. Hindi pa ngayon na gusto mo na silang pumunta sa langit? Oo. I mean, only the Lord. But you know, having the desire. Kala ko pinalalayas mo na pinapunta mo na sa langit. Pero yun, kasama yun sa plano mo. Yeah. Sa desire, sa longing mo. Yeah. Para sa iyong ina, ay sa iyong anak. Yeah. Ano bang basic functions ng isang nanay sa development ng isang tao? Ako, in my own experience, Father, realize ko na I will be my child's first teacher. Siguro ako unang-una makakapagturo sa kanya about love,
about life's lessons, about distinguishing a right from a wrong thing. So yung pagbuo ng konsensya niya, Yung, kasali ka dun. oo, siguro yung parang maintindihan niya na anak siya ng Diyos. Mother Plus din ang unang magtuturo yung, nun eh. Yung holy fear of the Lord. Yeah, yung Ten Commandments. They had to experience it as early as Hindi ba yun possible. kasi ibang would perceive it as something ang corny-corny naman, talagang yun yung kanyang mga tinuturo, hindi. Sa akin hindi kasi Oo. when I thank God kasi when I became a mom, parang we have become part of a community. I've come to know God. And for me, I think that's the best that I can give my child. This is a If I can give, renewal community. yeah, I can give my faith. I can pass on my faith to my children. I think that the best gift that I can give my children, more than feeding them, teaching them in school, I think it's that, passing on my faith, Uh-huh. hoping that they will also desire to love. They will come to know the love of God, Yeah, love to their be- neighbor. To become the kind of person Yeah, that they God are now. wants them to Oo, become. God wants Yeah. them to become. Okay, so how is a mother, instrumental to social growth and stability? Parang pang-beauty contest tong question na to, no? Pero, Yeah. I think, as I said earlier, you're the first person to teach your child what is good from what is bad. It's also important for the child to see himself as, as a child of God. So how does God behaves? How does God love us? So that's also the basis of how you teach your child to also love first her siblings, her cousins, her classmates. Parang parating yung challenge. I think, as a mother, yun ang challenge sa akin. ayaw natin na merong anak na pangit ng ugali. Yes. Oo. Ako nga minsan hindi ko naman anak ko, wala akong kaano-ano. Gusto kong yun yung bata, turuan. Pero hindi ko siya anak. Pero lagi mong iisipin, alam mo, pag may diferensya sa actuations ng anak, ano ba tinuruang nanay dito? Oo. Nanay din ang sinisisi. Oo. Diba? Kasi siguro kami yung first teachers ng bata. I think yung kanyang behavior, yung kanyang values, nag-uumpisa yon sa whatever the mother teaches the child. And I think ultimately, mothers would consider the Blessed Virgin Mary as their role model. Yeah. No? Yeah. Para sa iyo, anong qualities ng Blessed Virgin Mary ang Okay. dapat meron ng isang inay? Ako, one thing I really admire on the Blessed Mother is her prayerfulness. She's always pondering on what the Lord is doing in her life. So this is not just yung prayer na alam Yeah. ng mga tao na. Nire-reflect niya lahat ng mga nangyayari. Actually, Even nung, she listens also. yeah, I think otherwise it would have been very difficult for her to just agree to Angel Gabriel that I will accept Mahirap yun. to be a mother na hindi pa siya married. She knows the consequence, and yet she must be a woman who's got so much faith, Yeah. trust in the Lord. So she ponders, she listens to the Lord. I think also another character that I like on the Blessed Mother is her being a very loving. In fact, nung naalala ko yung sa wedding in Cana, talagang presume niya, Jesus, we have to help them. They've run out of wine. Hindi niya kaano-ano yung Oo, kinasabi. yeah. Pero Yung concern. very normal sa kanya, yung concern niya. Alam mo, naalala ko, ang nanay ko, mga kaibigan kong dinadala ko sa amin, ang tawag anak. Ako din, humitindi din Ganun ako ka, tawagin diba? kahit, Anak. kahit mga ka-office mates na, anak, ganito yan. Oo nga. Yeah. Probably Ganun. because it's the teacher in us. No? Kasi we, part of, Kaya part of mga kaibigan ko life. sabi ko, alam mo tanggap na kayo ni nanay. Bakit? Tinawag kayong anak. Oh. And Yeah. I think, quietly, silently, she would approve of a friendship. Like, okay yan, tao na yan. But when she starts becoming,
sweet to them also, calling them anak. Caring, I think. Caring the also. nurturing So, thing may inside of her. concern din siya. Oo. Oo, ganun sa nanay ko. Yeah. Kaya siya nanay siya ng lahat. And another thing that I also admired in the Blessed Mother is her being a woman of hope. Kasi if she is not a woman of hope, I couldn't imagine nung namatay si Jesus sa cross, hindi siya umalis eh. She together with the apostles, she waited for the Holy Spirit. She was there when Pentecost happened. I think it was a difficult situation, staying at the foot of the cross. Yeah, Painful. very Hindi ka painful. hindi ka makakibo. Kumikibo siya. Totoo kaya Sabi Messiah mo tong dito. anak ko. I mean, probably no, if Oo. I'm the Blessed Mother, the human in me would ask, kaya Oo. siyang Messiah? But Bakit the fact, bakit siya namamatay ngayon? Pero alam niya eh. yeah, because very, very established yung hope niya. So sa akin, very important yung qualities na yon in any woman, but especially probably for a mother. Pero alam mo, iba bata ngayon. Parang, ikaw siguro, nahubog mo na sila dahil they're matured na ang mga anak mo. Pero, what do you think are the greatest challenges sa isang nanay sa panahon ngayon? And how do you face them? Ako nakikita ko mga challenges ngayon, Father. For example, yung the view of the world about women na, you should, na-observe natin, marami mga women na nag-graduate ng college, they even go to further studies. They're very, very much attracted to develop in their career. Empowered na sila. Yeah. And because of that, I'm wondering if they can still do the role of They can still be the mothers. Yeah. There are Naisip ko increasing rin rate of working mothers, and I'm just thinking, who forms the child? Is it the yaya now? Is it the television? Kasi ang diction ng bata sa yaya eh. Yeah. Ang values niya, Ang napapanood accent niya sa niya galing sa yaya. telenovela. That's why the mother has to exert extra effort Yes. in mothering. No? Yeah. After office hours or But a lot of times, kung During pagod ka na, weekends. I don't think you can do a good job. paano to? Paano yung sitwasyon ngayon? Ganyan ang sitwasyon ngayon eh. Probably, they will know their priorities. They will know that they still need to give real good quality time in mothering their children. And I believe that God continues to give the necessary graces Yes. to the moms. Yeah. Alam mo, ang nanay, pag hindi ako magkamali is, pag may sakit ka, ang experience ko yan, pag may sakit to, kahit patay na nanay ko, sasabihin ko, nay, or kung social ka, mom. Tapos pag may masakit sa'yo, lalapit nanay, Yeah. himas yung kanya, nawawala yung masakit. Alam mo, grace yun eh, no? Yeah. If that's not grace, what is it, no? Yeah. So, and I think every mother, no, is being guided as long as open tayo no? sa guidance grasya ng sa grasya ng Diyos. Opo. Kailangan open tayo sa grasya ng Diyos. At hindi tayo At naiintindihan natin malalayo yung sa Kanya. binigay sa ating bukasyon ng Panginoon. So, mensahin mo ngayon, marahil sa mga nanay na katulad mo, ngayong Mother's Day. Okay, so Mother's Day. Probably ako, I've always been encouraging young mothers to really love and appreciate their vocation. It's a call from God. And for me, as I said earlier, my highest desire for my children is to see my children going to heaven. Everything I do, everything, the way the attitude towards studies, towards their work, Towards others. they dress up, everything, the way, everything. I always try to teach them about God and how that they're God's sons and daughters, and because they're God's sons and daughters, they follow God in their Nawala na life. yung mga pangarapin mong material. But Father, I think everything else will follow. Because if you've taught your child to be good stewards of the talents that God has given to them, they eventually become good and responsible students, and they get established in their careers. So it follows, even without that being your immediate goal, it follows. So, sa akin parang yun ang pinaka-importante yata na
na for me, that's what I always tell young mothers, to have that mind na steward lang tayo. We will account our children to God. So the job that we're doing is really to raise sons and daughters of God. Nadinig po natin ang isang nanay, isang bagay na hindi ko pwedeng i-lecture sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng ibahagi kasi hindi naman ako nanay. Sila lang makakapagsabi nun. Sila ang nagdanas ng kung paano maging isang ina. Magbabalik po kami pagkaraan ng ilang paalala. Salamat, Claire. Thank you. Hali kayo, kumustahin natin ang mga kaganapan ng simbahan mula kay Claudine Alcita at sa kanyang pag-uulat ng Dateline FRC. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Alcita, and this is the news on Dateline FRC on Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. The Basilica of St. John Lateran Cathedral of the Diocese of Rome was filled recently with thousands of youths who had come to learn more about St. John Paul II and John the 23rd, who were both canonized on April 27. Father Giovan Giuseppe Califano, a Franciscan and the postulator of St. John the 23rd, opened the April 22 event by remembering some of the saints' encounters with youth for whom he searched in the parishes of Rome, in the peripheries, hospitals, and prisons. Father Califano said, and we quote, "In those times, we were all warned that he used a new language, new gestures, and we felt this paternity. They were times of mercy. Above all, he opened new horizons for the Church. The Second Vatican Council had an inspiration from above, and he understood. We all had to build bridges of dialogue through which the Word of God passes." Unquote. Father Califano encouraged the youth to imitate the new saint. Monsignor Slavomir Oder, postulator for St. John Paul II's cause, then recalled the latter in his years of seminary and spoke about the moment of calling in the life of a Christian. Pope Emeritus Benedict XVI recalled his close friendship with St. John Paul II. In a rare interview with Polish journalist Włodzimierz Redzio, which was published April 20 in the Spanish newspaper La Razón, Benedict said, and we quote, "In the years in which I collaborated with him, it was ever clearer to me that John Paul II was a saint. Naturally, his intense relationship with God, being immersed in communion with the Lord, needs to be taken into account above all. John Paul II did not ask for applause, nor did he look around worried about how his decisions were going to be received. He acted based on his faith and his convictions, and he was also willing to take hits." Recalling John Paul's decision to confront head-on the spread of liberation theology in Latin America, Benedict continued, and we quote, "Both in Europe and in North America, the common view was that it was about supporting the poor, and that therefore it was a cause that ought to be approved outright. But that was an error. Poverty and the poor were undoubtedly addressed by liberation theology, but from a very specific perspective. The religious traditions of the faith were placed at the service of political action. In this way, the faith was profoundly alienated from itself, and true love for the poor was thus weakened as well.
it was necessary to oppose such a falsification of the Christian faith precisely out of love for the poor and service to them, unquote. Migrant workers in the Holy Land are eagerly awaiting Pope Francis' pilgrimage to Palestine, Israel, and Jordan this month and are praying for its success. Pope Francis will travel to the Holy Land May 24 to 26, marking the 50th anniversary of the meeting in Jerusalem between Paul VI and Patriarch Athenagoras, who was then the Eastern Orthodox Archbishop of Constantinople. Pope Francis will arrive in Amman, the Jordanian capital, on May 24 and pay a courtesy visit to the nation's king and queen, who will later address national authorities. That afternoon, he will say Mass, then visit Bethany beyond the Jordan, the site where John the Baptist started his mission. There, Pope Francis will address refugees and the physically disabled. The following day, Pope Francis will travel to Palestine to visit Bethlehem, meet the state's president and the Palestinian Authority, then say Mass and pray the Regina Coeli. He will lunch with Palestinian families at the Franciscan convent of Casanova and then make a private visit to the Grotto of the Nativity. After this, he will be greeted by refugee children and then depart by helicopter for Israel. Pope Francis will say Mass with the ordinaries of the Holy Land and the papal suite at the Cenacle, and he will preach at the Mass. In the evening, he will fly from Jerusalem to Tel Aviv, say farewell to Israel, and return to Rome. And that was Dateline FRC this week, brought to you in cooperation with EWTN.com, the National Press, and other news sources here and abroad. For Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, I'm Claudine Shasta, reminding you that a family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. Ipagpatuloy natin ang kwento ng buhay at pag-asa kasama si Chibo Kobo para sa mga kwentong buhay. Magandang araw. Ako po si Cecilia Datu at kayo'y nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Sadyang napakahirap para sa isang ama na mawala ng ina ang kanyang mag-anak. Ngunit sakali mang dumating ang pagkakataong makapag-asawa siyang muli, totoo nga kayang love is lovelier the second time around? Tunghayan po natin ang kwentong buhay ng pamilya Morelos. Maagang nag-asawa sina Hermie at Josie Morelos. Tulad ng ibang magkasintahang nagtanan, masaya ang kanilang pamumuhay kahit matagal din silang dumanas ng hirap. The first 2 years, of course, we were so ecstatic. Masaya. Siyempre, bata kami. We really loved each other.
Kaya lang, siyempre, when we had this first child, si Abby, then medyo mahirap na. We had to make some adjustment in terms of, ito na lang ang pera para dito, you've got to budget. She supported me by coming up with a small sari-sari store. Nag-put up kami ng tindahan, and that somehow helped us. But still, with the meager earnings, talagang hindi pa rin kaya. I had to work overtime. I was mopping the floor of the warehouse just so that I could earn additional money for overtime. At the same time, studying. Kapwa silang Katoliko, ngunit ayon kay Hermie, hindi pa ganung kalalim ang kanilang relasyon kay Jesucristo. No, we were just Sunday Catholic, so to speak. Yeah, we do go to confessions. We went to confessions. We observed the rituals. Once in a while, we attend novenas. Pero yung, sabi nga now that we're, renewed Catholics, we didn't have that personal relationship with Jesus. We viewed God as a very distant God. Lord, please help me. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pananampalataya nang sila'y mapabilang sa isang Catholic charismatic community. Ito rin ang komunidad na siyang magpapatibay sa loob ni Hermie na tanggapin ang unang krisis sa buhay ng kanyang mag-anak. Masigasig na ang kanilang buhay spiritual nang matuklasang si Josie ay may cancer. Josie was in remission for 3.5 years. When we discovered her cancer, that was 1987 or 88. So we were already starting in the community. So it was very timely that that couple came around to the house. Then they invited us the next Sunday to a big celebration of the community gathering. Yeah, that started it all. Then there were pray-overs, they were here, and then we were introduced to community. Then I saw the support, we felt the support. And that's the time that, I think God was slowly transforming me. The very little faith that I had before was slowly, growing. Lumalaki na siya. And again, through when we finished this Christian Life program, or the Jesus Encounter, it's a seminar, parang Life in the Spirit seminar. That made me realize hey, we have a God who can bail us out of any problem. Ayon kay Hermie, buong-buo ang loob ni Josie na siya'y gagaling. Of course, once in a while, there were doubts coming in. But I sort of, push them aside. No. In faith, we're claiming that Josie received the healing. At the time when you see her, sabi mo, wala siyang sakit. Except, of course, when she was having this chemotherapy, then for a time, nawala yung kanyang hair. Nagkaroon ng recurrence, siguro mas mabigat na yung kanyang dosage. Then she lost a big amount of hair. Nang bumalik ang cancer, nagkaroon ng bagong pangunawa si Hermie. Bagamat sa unay, nahirapan siyang tanggapin ito. Actually, we didn't doubt the healing given by the Lord. The recurrence more or less made me realize that even Lazarus died after rising from the dead. I felt more of the Lord was preparing myself, my family, and even Josie for that eventuality that Josie had to go. Of course, when I received the news of recurrence, that sort of, shocked me again. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang magdalang tao si Josie habang may sakit ito. Actually, what made matters worse is when she got pregnant. Because the doctor was telling us, never get pregnant. Ang ano ko dun is, Lord, you are the creator of life. And only you can take away life. Sa awa ng Diyos, ay isinilang ang bata na walang kapansanan. Subalit hindi pinalad si Josie na gumaling sa pangalawang pagkakataon.
mahigit 1 taon na mapag-isip-isip ni Hermie na pwede pa siyang umibig muli. At dito papasok sa kanyang buhay ang magsisilbing pangalawang ilaw ng kanyang tahanan, si Reng. Magkakilala na sina Reng at ang pamilya Morelos. Iisa ang kanilang spiritual community, ngunit hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaisang dibdib din sila ni Hermie. But I knew them. They were part of the couples group. Of the community, and I was with the singles. So there was very limited interaction, but we still know them. Like, we heard that she was sick, so everybody was praying for her, everybody in the community. Then when there were opportunities to visit them, we did. So I even came here before. When I was talking to him, I was even saying, po, opo, because I thought, diba, you're single, carefree, and then there's this couple group. Siyempre, he had already 4 kids then. Parang for me, he was an old, he was relatively a couple na older than us. I didn't know it was just a couple of years. Hindi rin naman agad-agad na nanligaw si Hermie. Katunayan, medyo nag-alangan pa nga siya nang mabanggit ng isang kaibigan na muli na siyang mag-aasawa. Mike Joseph was not able to attend or he didn't visit the wake of Josie. But he knew us, the children, because of the community. Then I bumped into him in one of the assemblies, of the gatherings. And he said that, Hermie, be open to a second marriage. At the time, I felt so uneasy. Hey, you know, this is too unbecoming. And to myself, I was telling myself, imagine, Josie has just been buried, and here comes an advice from a friend that I should be open to a second marriage. I thought it was more of that unsolicited advice. I didn't welcome. I didn't welcome because I was grieving, and here came an unsolicited advice. At the time, I didn't welcome. But I just, you know, looking back, hey, you know, that was the start of probably the Lord really implanting into my mind that I should be open to a second marriage. So the whole year, I kept myself busy serving the Lord, you know, working for my children, making sure that, you know, everything is in order. So I never had that intention of really getting a second marriage or exploring the possibility. Even my leaders in the community at the time were telling me, were advising me, in the 10th month after Josie's death, hey, you can start praying about it if, you know, the Lord will lead you to a second marriage. I told them no. Ano kaya ang nagtulak kay Hermie upang ipagtapat ng tuluyan kay Reng ang kanyang hangarin? Paano naman kaya tinanggap ni Reng ang panliligaw ni Hermie? Siguradong maaaliw kayo sa mga pangyayari sa susunod na yugto ng kwentong buhay ng pamilya Morelos. Para sa mga kwentong buhay ng Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton, ako po si Cecilia Datu. Kulang ang araw natin pag hindi ninyo narinig ang malikhaing pagsasalaysay ni Kuya Bernard at ang kasaysayan ng isa na namang superhero ng ating simbahan sa Once Upon a Saint. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Alright! Magandang araw po sa kanila, mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan at samahan niyo po kami sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yeah, hey! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman po natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal! Yay! At tayo po ngayon ay naririto na sa Katedral ng Infanta! Akalain nyo yan. Abay, malapit lang naman pala itong
ikanilang lugar ng Infanta kung dadaan kayo dito sa Barrio Magsaysay. Abay, 3.5 oras lamang po, naririto na kayo at makikita nyo ang kanilang matulaing kabundukan na berdeng-berde. Pero alamin nga natin, ano ba nangyayari dito sa kanilang katedral? Narito po ang Pangulo ng kanilang Paris Pastoral Council, si Ronald Olejola. Magandang araw po sa kanila, sir. Kumusta na po kayo? Mabuting-mabuti po. Ay, ang bigla akong tingin, akala ko'y artistahin kayo eh. Hindi ho ba kayo nagbalak mag-artista nung araw? Hindi naman ho. Sir, ang balita ko po ay buhay na buhay ang inyong Paris Pastoral Council dito sa Infanta. Opo, buhay na buhay. At kayo bilang Pangulo ang siyang namamahala ng lahat ng ito. Opo, katuwang po lahat ng mga presidente ng bawat programa ng ating katedral. Yes. At siyempre si Padre ay nandiyan lagi. Nandiyan lagi, nakasuporta o sinusuportahan kayo. Opo. Either or, ha? Pero gaano na po kayo katagal na Pangulo ng kanilang PPC? Medyo matagal-tagal na rin po dahil nung si Father Boy makabenta pa ang Paris Priest. Alright. Then pinalitan po ni Father ay ako na po ang Paris Pastoral Council President. Hindi madaling trabaho yan. Hindi po madali, medyo mahirap rin. Pero pagka tinawag daw tayo ng Panginoon, ay dapat ang lagi nating tugon na yes! 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 Amen. Yes for the Lord. Alam po ng buong bansang Pilipinas ng about 10 years ago, a decade ago, Yes. may hindi magandang nangyari dito sa Infanta. Opo. Ito po yung kalamidad na naranasan namin na medyo mahirap po talaga. Opo. Napakahirap. Sapagkat kami po yung unang lugar dito sa Pilipinas na tinamaan po nung flash flood na may kasamang mga troso. At napakataas po ng baha. Putik. umabot po ba dito sa simbahan? Dito ho sa simbahan, mataas ho rito. Aba, ay aabutin ang altar. Aabot po ang altar. Ang mga fuse po natin talagang Pumasok po ba yung mga Pumasok. trosong sinasabi ninyo dito? Ang pumasok ho rito, mga putik. Ano po? Putik Yung at mga galing sa taas galing ho na sa bundok. landslide o mudslide. Opo. Kaya medyo... Kumusta po? Gaano kayo katagal bago napabahan? Ang kagandahan po dito sa bayan ng Infanta at dito po sa ating katedral, ang mga tao po rito ay nagtutulungan. Masisipag ang mga tao, madali po kami nakabangon. Sa loob lang po ng ilang buwan, makikita niyo po, yung pong lugar na dinaanan niyo kanina is passable na. Dati hindi. Dati ho, mabilis ho, after nangyari ho yun, November 29, 2004, by December, passable na po yung lugar namin. Dahil sa pagtutulungan ng mga Sa pagtutulungan ho ng mga tao. At siyempre, yung tulong rin po na ibinigay po ng iba't ibang parokya at ng iba't ibang munisipyo. Kumusta po ang pananampalataya? Natigil ho ba ang gawain ng simbahan? Hindi ho, mas yung pagtingin ho ng mga tao ay mas umunlad, mas tumiim ho sa kanilang mga puso yung pananampalataya, mas nagkaisa po ang mga tao sa tawag ng Panginoon, sapagkat nalaman ho namin, doon sa karanasan po namin, na ang buhay po pala ng tao, ang ari-ari ang pinagmamalaki, ganyan lang kabilis. Isang pitik lang ho ng napakabilis ng kamay ng Diyos. Kung wala ho siyang awa at pagpapala sa amin, hindi ho kami makarecover. Kaya ho, ang bayan po ng Infanta, ang Katedral ni San Marcos at Niño Jesus, ay dito ho kami umaasa sa kanyang mga pagpapala. Araw-araw ng buhay po. Araw-araw ng buhay. Nakakatuwa pong marinig yan sa inyo na kayo mismo ay naging biktima nitong mapanirang kalamidad na ito. Ano po? Opo, tama po. Ano po kaya ang dalangin ng mga tao ngayon dito sa Infanta? Ang siguro nakikita ko ho, patuloy pa rin ho sana yung pag-unlad ho ng bayan ng Infanta, lalo tigit po dun sa pananampalataya po ng munting sambayan ng Kristiyano. Ito po yung BEC. Para po sa ibang lingwahe. Pero dito po nagtutulungan pa rin yung mga tao ho. Tuloy-tuloy sa pagdarasal. Sa pagdarasal, sa pakikiisa po sa gawain ng simbahan at sa iba't ibang mga programa po ng Paris Pastoral Council. At kayo bilang presidente nila ay nagsisilbing muog at liwanag. Sana po. Sa laki ninyong yan ay parang talagang kinakailangan. Meron po kami munting regalo para sa inyo, Rosario po. At ito po ay ginanchil yung Rosario. Ayan, gamitin po sana ng pamilya. Okay po. Para po sa pagdarasal ng inyong mga kamiyembro sa Paris Pastoral Council. Mga kapanalig, palakpakan po natin. Thank you very much po. Mabuhay po kayo, ha? Buhay rin po kayo. At tuloy-tuloy kayo sa inyong pagtutulungan po, ha? Uy, mga bata, palakpakan natin si Kuya Ronald. Thank you po. Wow! Ano yung sinabi? Dapat ay
nagtutulungan. Oo, nagtutulungan ba mga bata? Very good. Eh, kayo naman, anong masasabi ninyo sa inyong katedral? Ang aming katedral ay... Uy, teka muna. Ang aming katedral ay iho ay... Payapa. Payapa. Payapa na ngayon, ha? Kita mo naman, ha? Ang aming katedral, ikaw ano masasabi mo? Maraming tao ang nagsisimba. Maraming tao ang nagsisimba. Kuya. Maraming magagandang ilaw. Asan? Ay, oo nga. Maraming magagandang ilaw. Meron pa ba? Magaganda ang mga tanawin. Magaganda ang tanawin. Mamaya titingnan natin sa labas. Ha? Dito ba? Meron ba? Ay, ikaw ate, ano masasabi mo sa inyong... Maraming puon. Ay, oo nga. Maraming puon. Ayun po yung mga images. Ano po? Uy, maraming salamat mga bata, ha? Importante na tayo ay laging nagsisimba at bahagi ng gawain ng ating parokya. Okay, handa na ba kayong makinig mga bata? Bueno, narito na ang ikalawang bahagi at kabanata ng totoong buhay at pakikipagsapalaran na ating bagong-bagong santo. Sino nga siya? Si Saint Pope John Paul II na nung araw ay tinatawag na, anong palayaw niya? Lolek. At eto na nga po, bumagsak yung kanyang kapatid na si Mundik o kaya si Edmund. Ano nangyari? Oo nga, bumagsak. Pero ano nangyari? Namatay. Nagkasakit si Mundik o si Edmund ng scarlet fever. At dahil dyan, dadalawa na nga lang silang magkapatid, nawala pa si Mundik. Kaya lungkot na lungkot. Lubha siyang nalungkot. Nakita ito ng mga kaibigan niya. Ang isang kaibigan niya, ang napakagandang si Ginka Beer, na maitim ang buhok, maitim ang mga mata, at laging may ngiti. At sabi ni Ginka, halika, sumali ka na lang para malibang ka sa teatro, sa pagtatanghal, sa stage plays. At unti-unti nawala yung kanyang kalungkutan at nagsusulat na siya ng stage plays. Ayon sa kwento, isa lamang daw po ang babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya at ito ay walang iba kundi si Ginka Beer na isang Hudyo. Dahil sa Poland, maraming Hudyo. In fact, kakaunti lang ang mga Katoliko at sa maraming pagkakataon sa mga laro nila, parating kasama si Lolek na mga Hudyo. At nakita ni Lolek na itong mga Hudyo pala mapagmahal sa bansa. Mga bata, tatandaan nyo ano yung katangian ng mga Hudyo? Mapagmahal sa bansa. Tinatanong ko nga sarili ko, ang mga bata, ang mga Pilipino mapagmahal sa ating bansa, dapat maunlad na tayo. Mapagmahal sila sa bansa at nakita niya na ang tao pala dapat mahal mo ang pamilya mo, mahal mo rin ang bansa mong pinagmulan. Pagkatapos nito, noong 1937-38, lumipat sila sa Krakow, Poland. Ito yung capital dahil yung tatay niya ay may mataas na pwesto, katungkulan, at doon na siya nag-aral, nagpatuloy na mag-aral. So nagkahiwa-hiwalay na sila na magkakaibigan. Subalit, noong 1939, dumating doon sa Krakow, doon sa Poland, ang mga Aliman, ang mga German Nazis, at sinakop ang bansa nilang Poland at nataranta ang lahat at nagkaroon ng pagkakagulo dahil dumating na ang mga invaders na mga Germans. At dahil dito, pag nakita ka na lalaki ka, sasama ka sa akin at dadaling ka sa Germany. Kung hindi ka sasama, magkakaroon ka ng forced labor, magtitibag ka ng bato, magdagawa ka rito. At walang nagawa si Lolek kung hindi, ayaw niyang iwan ang Poland dahil sa mahal niya ang kanyang bansa. Ayaw niyang iwan ito, kaya nag-forced labor siya at tinuruan din silang humawak ng baril para kalabanin ang mga kalaban ng mga German Nazis, pero ayaw niyang ipaputok ang mga baril. Bakit ayaw mo? Kasi ayaw niyang pumatay ng... Dahil para sa kanya, hindi ito turo ng kanyang ina. 1939, nasakop sila at nagtatrabaho siya doon. Isang araw, nabalitaan niya na, Lolek, inatake sa puso ang iyong ama. Ha?
Batang-bata si Lolek. Namatay. Ang kanyang ama. Anong gagawin mo pag namatay ang ama mo? Dadalawa na lang kayo sa mundo. Namatay pa ang kanyang ama. Kanino ka pupunta? Naglalakad siya sa kalsada, hindi niya alam ang gagawin. May humahagipis na truck. Pagtingin niya sa truck, boom! Ah! Ano nangyari kay Lolek? Ano nangyari kay Lolek? Nasagasaan ng German truck sa kalungkutan niya. Mga bata, subaybayan ninyo itong kakaibang kwento ng bagong banal sa ating pananampalataya. Ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Pope John Paul II. Dito lamang sa ating palatuntunan, Once Upon a Saint. Pero bago tayo tuloy magpaalam, huwag nating kalilimutan to always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lang sa Once Upon a Saint. Yeah! Simulan natin na itong umagang kay gandang ito sa isang maikling pagninilay para sa Ebanghelyong bukas sa pangunguna ng ating panauhing pari sa Sunday Gospel Reflection. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Joey Manaran ng Alagad ni Maria na kasalukuyan pong tumutulong dito po sa ating Katedral ni San Marcos at ng Batang si Jesus sa Infanta, Quezon. Ito po ay bahagi ng prelatura ng Infanta. At ngayon po sa ating pagninilay sa ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol po sa ating Panginoon na nagsasabing, "Ako ang mabuting pastol." Gumamit po si Jesus ng salitang pastol. Marahil ito po ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng kapanahunan niya bukod sa pangingisda. At nawa, ang salitang pastol ay ito'y isang hamon para sa ating lahat. Marami ang nagnanais maging pastol pero hindi lahat ay masasabing mabuting pastol. Kaya po, sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ang mga katangian ng isang tunay na mabuting pastol. At nawa, ang pagiging pastol ay ang hamon ng ating Panginoon sa atin. Unang-una ay kayang mag-alay ng kanyang sarili, alang-alang sa kanyang tupa o sa kanyang kawan. At dito mapapakinggan po natin na ang kanyang mga tupa ay kilala ng ating Panginoon sa kanyang mga pangalan. Malalim ang ugnayan ni Jesus sa kanyang mga tupa at sa kanyang kawan. At marahil tatanungin natin, sino ba sa ating makabagong panahon ang tatawagin nating mabubuting pastol? Unang-una, tignan natin sa ating inang simbahan. Sino ba ang masasabi nating mga mabubuting pastol? Nariyan ngayon ang ating Santo Papa Francisco na patuloy na nagbibigay halimbawa ng isang tunay at ganap na lingkod sa ating simbahan. Ang ating mga obispo, ang ating mga kaparian. At ganun din, hindi lamang sa simbahan masasabi nating may mga mabubuting pastol. Sa loob din ng ating tahanan, nariyan ang ating mga magulang, ang ating mga tatay, ang ating mga nanay. Sila rin ay masasabi nating mabuting pastol kung patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tunay na adhikain, lalo tigit ang kanilang pananagutan sa kanilang pamilya. At ikatlo, sa ating mga paaralan, nariyan din ang ating mga guro na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay, ng kanilang sarili, ng kanilang panahon upang gabayan ang ating mga kabataan. At sa ating pamahalaan, masasabi rin natin na yung mga nakaupo sa ating
mga nanunungkulan sa ating gobyerno, ay masasabi nating mga pastol ng kanilang kawan kung unang-una ay kanilang tinitignan ang kanilang pananagutan o yung kanilang tungkulin para sa ikabubuti ng mas nakararami. Kaya marami tayong masasabing mga pastol sa ating sambayanan at nawa sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus na nagsasabing, "Ako ang mabuting pastol," siya nawa ang ating maging huwaran upang patuloy nating magabayan ang ating sambayanan, lalo tigit sa patuloy natin pagtahak sa kanyang kaharian. Nawa ang hamon ng linggong ito, ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon, ay patuloy nating magabayan upang maakay natin ang bawat isa sa kaharian ng ating Panginoon. Muli, ako po si Father Joey ng Prelatura ng Impanta ay patuloy pong buwabati sa inyo ng magandang umaga. Tulad na sinabi ko po kanina, mahirap maging ina. Sabihin ko pa lang nga, hirap na eh. Bakit? Hindi ako ina eh. Pero nararamdaman ko ang hirap na isang nanay. Pero marahil, sa isang babae, ito na ang isa sa pinakarurok ng tagumpay na pwede niyang makamit. Sapagkat sa bawat magandang asal na naipamamana niya sa kanyang anak, tripleng tagumpay na ang kanyang nakakamit. Dahil ang husay at pagkatao ay unang nililinang sa loob ng tahanan, kung saan ang boses ng nanay ang matamis na tagasaway, ang kamay ng ina ang mapagmahal na gabay, at ang puso ng nanay ang matyagang nagbabantay. Ganito kahalaga ang magulang. Ganito kaimportante ang isang ina. At hindi man perpekto, minsan ay maingay. Alam naman natin na sa kaibuturan nila ay ang kapakanan ng anak ang kanilang laging inuuna. Kaya ihandog natin ang panalangin sa ilaw ng tahanan na naway patuloy silang maghandog ng liwanag at tanglaw. Bibigyan natin ng isang natatanging pagbabasbas ang mga nanay. Amang mapagmahal, hinihiling namin ang iyong pagbabasbas sa bawat ina, sa bawat nanay na umuhubog, gumagabay, nakikilakbay sa kanyang anak. Ibigay mo ang bawat biyayang kanyang kinakailangan upang sa gayon ay maging epektibo siya at mapanagumpayan niya ang misyon at bukasyon na iyong ibinigay sa kanya. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ang inyong buting lingkod, Father Eric Santos, na nagpapaalala sa bilin ni Servant of God, Father Patrick Payton. All together now, the family that prays together, stays together. A world at prayer is a world at peace. At panalangin natin sa mga may sakit. Amang mapagmahal, hipuin mo ang mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Isugo mo ang iyong anak na si Jesus upang sila ay hipuin ang iyong espiritu, upang sila ay hipan at pagkalooban ng isang bagong buhay at ng kagalingan. Hinihiling namin ito lahat-lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon at para sa inyong lahat. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, sa nanay ko sa langit, kay Ay at sa lahat ng ina.
You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together.